Okay, ito na po yung panghuling linggo. Sa buwan po na tema po natin is all about accuracy of faith. Okay, or accurate faith. Pagiging totoo sa pananampalataya. You know what? In the Old Testament, ang kaligtasan ng tao ay hindi ho sa pangalan ni Jesus. Kasi wala po hong pangalang Jesus Christ na ibinigay sa silong ng langit na sukat ikaliligtas ng tao. Because that was only given in the book of Acts. Pero sa Old Testament, wala po. But how can these people get saved? It is only sa tinatawag na faith alone. Okay. Sola fide, kung tawagin po nila ito ay sola fide, nang ibig sabihin ay by faith alone. So, in the Old Testament, people moved through faith and by faith. Starting from the days, okay, ng mga Old Testament heroes o heroes of faith in the book of Hebrews, pinakita po roon na itong mga taong ito na kinilala ng Diyos sa pamamagitan ng kanilang pananampalataya ay lumakad po sa pamamagitan ng pananampalataya. That's why sa umagang ito po ay pag-uusapan po natin what faith is. Okay, ano ba talaga ang pananampalataya? Ang salitang ito ay gasgas na salita. Okay, lahat po ay pag pinag-usapan ng pananampalataya, pananalig, paniniwala, alam na po ng lahat na ito. Even worldly people, alam po nila ito. But the question is, was it really practiced into their daily lives? Ito ho ba ay talagang naipapractice po ba nila ito sa kanilang buhay? Okay, so pagpalain ng Panginoon itong kanya pong salita na patuloy po nating pagbulay-bulayan. What faith is? Una, faith is not a wish. Okay. Na yung salita na wish ko lang, nakapanood na ba kayo kay Sembrano? Sembrano ba? Anong pangalan nun? Vicky Morales. Nabago na? Dati kay Sembrano eh. Okay, kay Bernadette, di ba? Wish ko lang. Tapos, may dumarating, di ba? Pero that is not faith. Ang faith ay hindi po wish, but believing. Okay, so tignan po natin, meron pong mga tatlong instances na aking pong iniligay po rito that Jesus Himself, nag-comment siya sa kanyang mga disciples na sinasabi niya, "Oh, you of little faith." Okay, lagi niya sinasabi. So ang pananampalataya pala may antas. Kaya itanong mo sa sarili mo, kung 1 to 5, 5 ang pinakamataas, ano na ang antas ng faith mo? Di ba? Kasi maraming nauunang nauhuli, ayon sa Bible. At marami namang nauhuling nauuna. Okay. So, faith is not a wish, but believing. In Matthew chapter 6, verse 30 to 33. Okay, kaya po ba nating basahin yon? Okay, so tingnan po natin. Sabayan po ninyo ako. Meron na po ba dyan? Okay, so tingnan nyo sa Bible nyo kung ano. Okay. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which is today is, and tomorrow is cast into the oven, shall He not much more clothe you? O ye of little faith. Tandaan po ninyo ito ha. O ye, parang sinabi niya na, parang OA. Di ba? Parang sinasabi mo na may faith ka, pero hindi naman nakikita OA ka, OA. Overacting. Di ba? Sabi niya, O ye of little faith, therefore take no thought, saying, what shall we eat? Or what shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? So verse 32, for after all these things do the Gentiles seek, for your heavenly Father knoweth that ye have need all these things, but ye seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. So, it is something to believe and just to believe. Yun po ang pananampalataya. Ang requirements po niya, ano po requirements ng faith? Believing. Yun lang po. Wala kang gagawin
para sabihing may pananampalataya ka. Well, ang requirements po niya, believe on the Lord Jesus Christ. Have faith on the Lord Jesus Christ. Have faith in God. So, tignan nyo, pinakita po rito yung pagkakaiba po ng verse 32 at saka ng verse 33. Kasi ang verse 32, sabi niya, Gentile seek the things of the world because they are of this world. In 1 Corinthians 15:19, anong sabi po ron? Kung ang pag-asa po natin kay Kristo ay para lamang sa buhay nito, tayo na ang pinakakawawa. Kaya ang mga Gentile, they believe on the Lord Jesus Christ, pero lamang doon sa daily bread araw-araw. Kaya iligtas mo po kami, Panginoon, sa ganito, pangmundo lang. Kaya ito ang sabi ng 1 Corinthians 15:19, if our hope is in Christ is only for this life. Kasi meron pa hong tinatawag na kabilang buhay. Amen. Kung merong kabilang buhay, merong kabilang patay. Ganun ba yun? Sabi ng Bible, di ba, may kamatayan. And that is the second death. So, the Gentiles seek the things of this world because they are of this world. Pero in verse 33, okay, pinakita po niya rito that we have to seek first the kingdom of God and His righteousness. So Christians, tayong lahat must seek the kingdom of God and the righteousness of God. Amen. Kasi kung ang isip po natin, makamtan natin ang lahat ng yaman sa mundo, at ang sabi nga ni Bishop Frank kahapon ay, bakit ganon? Pagdating sa trabaho, hindi dapat malate. Di ba? Pagdating sa school, hindi dapat malate. Inutusan ng tao, boss nila, hindi dapat malate. Pero bakit sa Diyos, pwedeng hindi na? Pwedeng malate at pwedeng hindi na sumamba. Kasi ba ang boss mo magpapasahod sa iyo para may makain ka araw-araw? Kaya ang sabi niya, the Gentiles are seeking of the things of this world because their mind are carnal at para lamang sa buhay na ito. Na kapag meron silang ganito, they thought that they're being blessed by God. Kaya close sila ni Lord. Bakit? Maraming property. Di ba? Maraming pera. Was that the basis of success? Was that the basic of prosperity? O basis of prosperity? Yan ba ang basihan para sabihin natin pinagpala ako ng Diyos? Ang Gentiles, ang sabi niya, ito laman ng kanilang isipan. Ano ang aming susuotin? Ano ang aming kakainin? Ano ang aming kakailanganin? Pero ang sabi niya, seek ye first the kingdom of God. And the kingdom of God is not a matter of drink or food. Di ba? But it is peace, righteousness, and joy in the Holy Ghost. And these are the things of God. So we need faith in seeking the things of God because we belong to God's kingdom and not into the kingdom of this world. Amen. So try to think of it. Come to think of it. Kung laging laman ng isip natin, gusto ko magkamal ng salapi. Kaya kahit ako magpakapagod, kasi gusto ko maging maayos ang buhay namin, gusto ko magkaroon ng maraming property. Number one, isipan daw ito ng mga hentil. But they believe in God. Naniniwala sila sa Diyos. Kaya hindi lahat ng mananampalataya accepted ni Lord yung kanilang faith. The disciples was with Jesus. Kasama nila si Jesus. But then nakita ni Jesus that these disciples too, they were longing doon sa mga bagay pang mundo. Kaya ang sabi ni Jesus, iniisip ba ninyo ang inyong daramtan? Iniisip ba ninyo ang inyong kakainin? Practice ng mundo yan. But seek ye first the kingdom of the kingdom of God and His righteousness, and all those things, yung clothing mo, pang-araw-araw na pangangailangan mo, shall only be added unto you. Idadagdag na lang. Gentiles have these things
but they don't have the righteousness of God. But they are not belong to the kingdom of God. But they call God. Meron silang Diyos. Kaso nga lang yung pananampalataya, hindi umabot sa standard ng Panginoon. That's why nung sabi ng Lord, even sa mga disciples, kayo namang maliliit ang yung pananampalataya. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. At lahat ng pinangangambahan nyo sa buhay na to, idadagdag na lang yan. Kaya yun ang sinabi ng 1 Corinthians 15:19. Kung ang pag-asa natin kay Kristo ay para lamang sa buhay na ito. Parang sinasabi niya, kung nabubuhay kayo at sumasampalataya kay Kristo para lamang sa material na bagay na meron dito, kawawa kayo. Kasi wala na kayo doon sa righteousness of God. Wala na kayo sa kingdom of God. Because the kingdom of God is not a matter of food nor drink, but righteousness, joy, and peace in the Holy Ghost. Ito yung kailangan po natin. So, faith is receiving, not doubting. Kasi ang wish ko lang, whether dumating o hindi, okay lang. Pero ang faith hindi. Darating at darating siya kahit hindi dumating sa kapanahunan mo. And this was written in the book of Hebrews chapter 11, huling talata. All these people believe in God. All these people, all these heroes of faith, put their hopes and trust in God. Although in their times, what they have believed for was not happened to them nung sila'y nabubuhay pa. Pero ito'y mangyayari at mangyayari. It might even be they believe for the salvation of their generations, coming generation, hindi nila nakita yon, pero dumating. Dumating. Kaya tinawag silang bayani ng pananampalataya. Di ba? Jose Rizal nga buhay pa yung kanyang pananampalataya hanggang ngayon. That one day, the dawn of a new day will come. Di ba? Sabi na, I die just to see the dawn break. Sabi ni Jose Rizal, through the gloom of the night to herald the day. And if the color is lacking, my blood thou shalt take, poured out at need for thy dear sake, to die with its crimson the waking ray. Farewell, dear fatherland. Di ba? Adios, patria adorada, región del sol, querida perla del mar de oriente, nuestro perdido Eden. Grade 6 po ako niyan nung nasa ulo ko yan. Ngayon, nasa line of 6 na po ako. So, faith is receiving, not doubting. Hindi siya wish. Kasi ang wish might happen or not. And so, kung dumating, di okay. Kung hindi, di okay lang. Pero hindi ganun ang faith. Ang faith walang pag-atras. Ang faith walang pagbawi. Yun nga lang, itama mo, isip mo. Faith ba yan o talagang F-A-T-E yan? Kapalaran. Sa Lord, walang kapalaran. Because your future belongs to Him. It's not your faith. F-A-T-E. Yun ba? Fortune? Faith? Kapalaran? Sa Tagalog? Di ba? Sa mundo, yun po ang faith nila, F-A-T-E. Pag pina-spelling mo sa kanila ang F-A-T-E, sasabihin nila, F-A-I-T-H, faith. Pero ang resulta, F-A-T-E. Sa atin, faith is faith. Amen. Because we believe on the one who have called us. Because faithful is He that calleth you and He will do it. Siyang tumawag sa inyo ay tapat. At yung pinangako niya sa inyo, bagamat magluluwat o magtatagal, it will be endeavored, but it will come to reality. Hindi mo lang alam kailan. Kasi si Lord may sariling oras. Ha? Nasain natin kung yung watch natin sana maging watch ni Lord. 'Di ba? Para yung oras ni Lord at oras mo nagtutugma. Amen. Then the second one, faith is not doing nothing.
It's doing the good thing. Faith is not doing nothing. Matthew chapter 8, verse 24 to 26. And behold, there arose a great tempest in the sea. Pansinin po ninyo rito yung una, sinabi ni Jesus, Gentiles are craving for material or earthly things. Pero ang sabi niya, but you have to desire the kingdom of God and His righteousness. Pagdating sa Matthew 8, 24 to 26, ang sabi niya, and behold, there arose a great tempest in the sea, in so much that the ship was covered with the waves. But he was asleep. He was asleep. And his disciples came to him and awoke him, saying, Lord, save us, we perish. And he said unto them, why are ye fearful, O ye of little faith? Bakit inisip ko? Tuloy natin. Then he arose and rebuked the winds and the sea, and there was a great calm. Inisip ko, kung ako o tayo, kasama na natin si Jesus sa heaven, do you need faith? Hindi na, di ba? Ang mga disciples, kasama na nila si Jesus. Di ba? Kasama nila si Jesus, and yet, even kasama si Jesus na wala yung faith. Kaya sabi ni Jesus, hey, magkakasama na tayo, kahit tulog ako, i-rebuke niya, mangyayari yan, because I was with you. Kasi kasama nila si Jesus physically, spiritually, hindi. That's why Jesus was looking for their faith. Jesus was looking for their trust. Kaya ang tanong parang ganito, totoo bang may tiwala ka sa sinasabi mong kaibigan mo? Na sinasabi mong boyfriend mo? Ang dami ng nasirang trust sa magkaibigan. Kasi yung boyfriend niya napunta doon sa kaibigan. Di ba? Pero yung totoong trust, it always make galang doon sa kaibigan. Irerespeto mo talaga. Kasi parang ganito Lahat ng nag-asawa nagsimula sa pagiging magkaibigan, right? Meron ba kayong alam na mag-asawa na hindi nagsimula sa pagkakaibigan, basta bigla na lang sila nag-asawa? Meron, di ba? Si Adan at Eva. Nagising na lang si Adan. May asawa na siya. Hindi niya naging kaibigan. Pero lahat na nagsimula sa pagkakakilala sa isa't isa. Di ba? Kahit pinikot mo pa yan Kahit pinikot mo pa yan, magkakilala pa rin kayo bago nangyari ang lahat. So, faith is confessing what you believe. Hindi lang basta sa isip. Yun ang magkaiba sa wish. Sa birthday, mag-wish ka muna. May nakita na ba kayong pag sinabing wish, sasabihin niya lahat during nakaharap sa cake at may kandila at sasabihin niya lahat ng gusto niya? Wish ba ang tawag doon? Minsan ang wish parang pipikit lang tapos iipan ng kandila, tapos na. Pero ang faith is confessing. Amen. You have to confess what you believe in. You have to confess what you believe for. Yun kasi ang gusto ni Lord. Ang sabi niya, if we confess, di ba sabi ng 1 John 1:9? If we confess, so God wants public confession, o kung hindi man public, private confession with the Lord. Pakikipag-usap. Sino sa inyo nakasubok? Pupunta sa kaibigan, alam mo, may i-confess ako. Ano yon? Basahin mo na lang isip ko. Di ba, kailangan mo sabihin. Kahit doon sa confession booth. Di ba? Plano ko maglagay ng confession booth yan Ilalagay ko si Master doon. Para lahat mag-confess kay Master.
Lagyan lang natin si Master ng yung nilalagay dito na belo. So, faith cannot be tamed. Alam mo, ang isang taong may pananampalataya, hindi mo kayang kontrolin yan. Kasi ang pananampalataya, hindi nananahimik yan. Because faith without works is dead. Ang taong may pananampalataya, hindi mapakali yan. Magtatrabaho yan. Because they believe that what they have envisioned, they believe that what they have dreamt will one day come true sa pamamagitan ng aksyon. Di ba? Partnership with the Lord. Hindi po pwede na gusto ko maging ganito, maging doktor. Natulog ka lang, isang araw, lumaki ka na, hindi ka nakapag-grade 1, tapos gusto mo maging doktor. Konduktor pwede, pero ang alam ko, konduktor meron ding interview. By the way, mamaya, pagkatapos po ng service, second service, pastora ay darating mamaya siya, naka-impake na, kasi may susundo na po sa kanya, papunta po ng Nagilian, and then tomorrow sa Baguio po sila. Magkaiba po ang lakad po namin. Pero sabi ko sa kanya, you have to minister dito sa buong pamilyang ito. Then ako naman po, mamayang gabi pa ho, ang alis ko, papunta naman po ng Cabanatuan. So 2 days po ako ng Cabanatuan, then 2 days po ako ng La Union, then pagbalik ko po rito 5 na ng umaga o madaling araw, then konting kembot lang, Macau na po. Macau na po. So sa Macau, 3 days lang po kami ron. Alis po kami, kasama ko si Pastora Dang, ng 7 p.m. Darating po roon ng 9. Tapos, kinabukasan po, yun na po yung awarding. At kinabukasan po, pauwi na po kami. Ng alas 9, flight na po namin umaga, pabalik rito. So yung time ng pagpapasyal, wala po. Salamat sa Lord kasi nagsabi na ako doon sa coordinator, nasabi ko hindi kami pupunta. Hindi kami pupunta kasi nabigla kami na ganito pala ang gastusin. Pero nag-chat yung taga Macau, si Billy Chan, no, you will come. Nagtagalog, I will sagot your accommodation. Biglang nakapagtagalog, speaking in tongues. Tapos, ang sasagutin lang namin, of course, yung pagkain namin yung gabi, pagdating namin doon, may pagkain na sa hotel. Pero yung kinabukasan, almusal at saka pananghalian, kami na ang sagot noon. Kasi sa gabi, may pagkain naman. Kinabukasan, uwi na kami ng maaga. So, at saka yung travel tax. Pero kanina pa lang, madaling araw pa lang, may nag-aabot na sa purihin ng Lord. So, yun po yung schedule po nitong araw na to hanggang po sa So, magkita-kita na po tayo rito. 7 na po, Sunday. Sa hapon, siguro po, nandito na po kami kasi alas 12 po ng tanghali, nandito na po kami sa airport. So, now, if we have the faith for the salvation of our family, then we must not be silent. Kasi ang pananampalataya po, hindi po siya nananahimik. Di ba ang sabi ni Pablo, for I am not ashamed to preach the gospel, for it is the power of God unto salvation, first to the Jews and then to the Gentiles. Hindi ko ikinakahiya yung kaligtasan na yan. So I need to speak. I need to spread. Faith, ganun po siya. If we believe that our whole family ay maliligtas, then we have to share. Pastor, paano kung puro kontra? Forget yung kontra. Ang mahalaga, you share the word of God. Pastor, binabara nila ako. Hayaan mo yung pagbabara. Ang mahalaga, you have to share the word of God. Pastor, parang binubuli nila ka. Forget the bully. Share the word of God. Diba? Si Pablo nakaranas ng ganun When he was trying to preach the word of God, itong si Emperor Felix, ang sabi niya, gusto mo ba kaming matulad din sa iyo? Nung sabi ni Pablo, loobin ng Lord, opo. Wag lang sa ganitong paraan na ako po ay
nakaposas, nakakable. Even Jesus, kung ikaw nga ang anak ng Diyos, bumabakar yan. Di ba ginaganon si Jesus? But Jesus is still sharing the word of God, even at the cross of Calvary. Father, forgive them, for they know not what they do. He was still praying for forgiveness. He was still showing mercy, love, and hope doon sa nakapako. Today thou shalt be with me in paradise. Jesus was giving hope to these people. Kahit siya po at the brink of death. Wala siyang pakialam. Kahit sabi nung isa, kung ikaw nga anak ng Diyos, napako din, iligtas mo nga sarili mo, pati kami. Some type of bullying. Pero si Jesus, hindi niya nirebuke kung tao. Sinabi lang niya today, doon sa isa, thou shalt be with me in paradise. So if we have the faith for her family to get saved, don't entertain negativity. Just allow the Lord to speak into your heart. Just share the word. Kaya ngayon na sinasabi, in season or out of season. Nang ibig sabihin doon, umulan man o hindi, umaraw man o bumagyo, hindi yon. Ang ibig sabihin nun, in season ka man binabagyo ng kanilang pambubuli, we have to share the word of God. Ano man ang kalalagayan nila, whether in good or in bad condition, in good or in bad motive, we have to share the word that is in season or out of season. Hindi yan nababase panahon na pagtag-ulan. Stop muna ako kasi parang it is out of season. Lahat po ng season. Until you will see the Son, Jesus Christ, in them. Kaya nga si Son, makikita mo yung anak sa kanila as you share the Word of God. Nag-gets niyo ba yung ibig kong sabihin? Iba yung S-E-A-S-O-N, season, sa S-E-E, see, the Son, doon sa iyong sinesharan. At kahit masama pa yan, always look Jesus inside of that person. Kasi sa kaibuturan ng puso, kahit masama ang tao, deep inside sa kanyang puso, merong makadiyos. Merong espiritong makadiyos diyan. For we are created in the image and the likeness of God. God allows you to be born. Dahil kung hindi, patay ka na. Kaya inayaan ni Lord mabuhay ka hanggang sa ngayon. Kahit masama ka pa. Di ba sabi nung isang awit kahapon, it's your stubborn love. Anong ibig sabihin ng stubborn? Ang makulit mong pag-ibig. That never lets go of me. Ang makulit mong pag-ibig, hindi ako nilulubaybayan. Di ba? It's your stubborn love. Tapos ang sabi niya, embracing. Di ba? Embracing the worst in me. Yung true love ng Panginoon. Embracing the worst in you. Kahit masama pa tayo, God have embraced us because He loves us. Hindi siya namatay sa pili lang. Namatay siya para sa lahat. Kung namatay siya para sa lahat, kasama ang mga mahal natin sa buhay, na number one nagpe-persecute sa atin, number one umuusig sa atin, number one kumukontra sa atin, Jesus loves them. That's the reason why we don't have to stop sharing the word of God. We must. Amen. We must share the word of God. So faith is like a living organism that needs care. Yung pananampalataya, may buhay po ito. Kaya kailangan pong maalagaan. Kailangan po nating pakainin din yung ating spiritual na buhay para yung faith natin lumago. Kaya nga ang sabi ni Jesus, "O you of little faith." Ibig sabihin, ang faith may buhay. Kaya lumalago siya. Ito'y pinakita niya sa pamamagitan ng isang maliit na butil ng mustasa. Napakaliit po niyan. Parang yung feeds lang po ng African bird na pinapakain ko doon sa aming ibon, na kapag yan ay nahulog, kahit kung saan merong konting biyak lang yan, tutubo po siya. At kapag yan ay tumubo,
magiging isang malaking puno. That is faith. In short, faith ay may buhay. Alagaan mo ang faith mo. Amen. Paano, Pastor? Through the Word of God. Through your fellowship with God. Through your devotion. Through your prayer. Through your cell group. So, now, just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. James 2:6. So sa James 2:6, ang sabi niya, just as the body is dead without breath, so also faith is dead without good works. So paano nabubuhay ang faith? Good works. In short, when you have faith, you have to do something. Pag inisip mo na magiging doktor ka someday, you need to study. You need to go to school. You need to go to the process. You need to go to the requirements. Para isang araw, mapangyari yun. May kasamang sakripisyo. May mga tinatawag na pagsasantabi sa mga personal mong interest just for your future. Kaya nga ang mga disciples, ang mga Hudyo in the days of Moses, those who wanted to be in the place of Canaan, dahil a land flowing with milk and honey, yung mga hindi sumuko, nagpatuloy po sila, dumaan sa maraming proseso. Hindi po sila humiwalay sa kanilang mga leader hanggang sa nakarating po sila doon sa promised land. Pero yung iba, nagtatayo ng sariling grupo, anong nangyari sa kanila? Nilamon ng lupa. Yung iba sabi nila, Moses, ikaw lang ba ang kinakausap ni Lord? Moses, ikaw lang ba ang anak ni Lord? Nagtayo sila ng kanilang grupo, and what happened to them? Di ba? Napahamak. Kaya ang sabi ng James 2:20, how foolish, can't you see that faith without good deed is useless? Di ba ang sabi niya? Sa James 2:20, okay, how foolish can't you see that faith without good deeds is useless? Useless po. Kasi ang faith, gumagawa po siya, puro good deeds. At laging nagbubunga po ito ng mga mabubuti at magagandang bagay. And lastly, faith is not to see, is to believe. Faith is not to see, is to believe. Matthew chapter 14, verse 30 to 33. Matthew 14, 30 to 33. Ang sabi niya, but seeing the wind, he became frightened. And when he began to sink, he cried out saying, Lord, save me. Immediately, Jesus reached out with his hand and took hold of him. And he said to him, O you of little faith, why did you doubt? Kaya si Peter ito, kaya tignan mo si Jesus, sabi niya, magkakasama na kayo. Hindi pa kayo magkakasama na tayo, hindi pa rin kayo makapaniwala. In the Old Testament, people were putting their faith to God, the Father. But in the New Testament, sa panahon ni Kristo, people were putting their faith to Christ, the author and the finisher of our faith. Kaya sabi niya, look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Tapos kasama nila si Jesus. But then, ang sabi ni Jesus 3 times, di ba? O kayo, ang lilit ng pananampalataya nyo. O you of little faith. Parang sinasabi ni Kristo, hanggang kailan kayo magtitiwala? Hanggang kailan kayo maniniwala? So, when they got into the boat, the wind stopped. And those who were in the boat worship him saying, you are truly God's Son. Biro mo, kung hindi pa nila nakita yung ginawang pagliligtas ni Jesus sa kasamang Pedro, hindi pa sila makapaniwala that Jesus was the Son of God. Kasi to see is to believe nga sila eh. Kailangan magpakita ka muna ng himala bago ako maniwala. Ganun eh.
Pero ang batas ng Diyos, you have first to believe and then you will see. Amen? So, for we live by believing. We live by faith and not by seeing or not by sight. 2 Corinthians 5:7. Sapagkat tayo ay nabubuhay sa pananampalataya at hindi sa pamamagitan ng tingin. Romans 10:17. Faith comes by hearing and hearing the word of God. Di ba? For by faith, ang sabi nga nun, so faith comes from hearing. And that is hearing the good news about Jesus. So when we hear the word of the Lord Jesus Christ through the word of God, we will hear faith. Because faith cometh by hearing. At kapag meron po tayong lubos na personal na relasyon sa Panginoon, yung faith mo lumalago ng lumalago. Yung tao na lagi mong kausap, araw-araw lagi mong kausap, dahil siya lagi ang gusto mong kausap, lahat po, pati mannerism niya, minsan na nagagawa mo na. Pati na yung style ng pagsasalita niya, minsan nakukuha mo na. Kasi yun ang araw-araw mong kausap. Pero kapag araw-araw mong kausap ang Panginoon, ako nga meron akong sinasabi kay Pastor Adang, sabi ko, Ma, ang pastor na yan, kakong ganon, pag yan nakausap mo, magiging milyonaryo ka. Kasi pag kausap mo ito, ang daming alam niyang pamamaraan paano ka kumita ng pera. Kaya kahit wala kang pera, pag siya kausap mo, pakiramdam mo, milyonaryo ka, pero wala kaming pangkape. Pero pag nag-chat na ko, Pastor, ganito, maganda ka na ng e-wallet mo, ng ganito, ganyan. Milyon ang pinag-uusapan. Pero sabi ko, magkita tayo. Bakit, Pastor? Para pakipihin mo ako sa kinita mo. Sabi niya, wala pa nga eh. Pero milyon ang pinag-uusapan namin. Pero kahit pang kape, wala. Kaya sabi ko, punta ka na lang dito sa bahay, tayo na lang magkape. Maraming barako dyan. So faith is what the naked eyes cannot. Yung hindi nakikita ng mata, nakikita ng pananampalataya. Because it is only with the heart what the naked eyes cannot see. Yung puso nakakakita. Kasi nga yun ang pananampalataya eh. Kaya yung sabi nga noon, open the eyes. Ano yun? Di ba? Merong mata ang puso eh. Open the eyes of my heart. So yung puso nakakakita. And when we speak of faith, hindi po pwede na walang kinalaman ng puso. Di ba? Kaya hindi niya sinabi na, love the Lord your God with all your eyes. Hindi. Puso eh. Di ba? Puso. Kasi yung puso at isip, pag nagkaisa, bunga yan, pananampalataya, soul. So faith is what the naked eyes cannot. And this is faith. Something that we believe, but we cannot see. But we know that it will come. Someday, maybe not, but into God's own time, it will. Amen. Tayo pong lahat ay tumayo. Basahin po natin itong conclusion. Okay, nakita na po ba natin? 1, 2, 3, go. Faithful men becomes faithful because of their faith and not because it is their faith. Yung mga tao, di ba? Yung mga tapat na tao, naging tapat po sila because sa kanilang pananampalataya, hindi dahil sa kanilang kapalaran. Every successful person succeed because of being faithful to God, to self. Kapag tapat ka sa Diyos, tapat ka sa sarili mo, magiging tapat ka rin sa ministry mo at magiging tapat ka sa tao. Kasi po pwede kang maging tapat sa tao na hindi ka tapat sa Diyos, nothing happens. Pero kapag tapat ka sa Diyos, magiging tapat ka sa sarili mo, susunod ang ministry, and then sa tao. Then lastly, being faithful requires true love to God and for God. Sa Diyos at para sa Diyos. Yung ministry para sa Diyos, maging tapat ka dyan. Pag totoo ang pagmamahal mo sa Diyos, magmamanifest yan sa ginagawa mo, sa buhay mo. And that is faith.
sa umagang ito, let us come before God. Isang palasak na salitang pananampalataya, pero minsan pinagdududahan. Laging bukang bibig natin, manalig tayo sa Diyos, and yet ang isip natin, pang makamundo. Nagiging tapat tayo sa tao, pero hindi sa Diyos. Kaya ang buhay natin parang walang pagbabago. Sabi ng speaker kahapon, be faithful to God, and for 3 months. Maging tapat ka sa Diyos sa lahat ng area ng buhay mo. 3 months lang, then you will see the fruit of your faithfulness. Tapat ka sa Diyos, tapat ka sa sarili mo. Huwag mong salaulain ang sarili mo. Present your bodies as a living sacrifice to God. Yung katawan na yan, hindi for public use. Para lang yan sa asawa mo at sa magiging asawa mo. Kaya nga private, ang tawag dyan, private parts. Kung mayroon kang private life, may private parts, hindi yan for public use. Para lang po yan sa asawa. Pastor, paano kung all has gone? Pastor, paano kung hindi ko pa nakilala si Lord, na wala na ang puri ko? May tinatawag na spiritual virginity. Ngayong nakilala mo si Lord, what have happened in the past, when you confess it to the Lord, everything is being erased. Ngayong kilala mo na si Lord, mamuhay ka bilang isang totoong mananampalataya na hindi mo sinasalaula ang iyong katawan, ang iyong pananampalataya, kasi ang Diyos, seloso ang Lord. Ayaw niya na marami kang Diyos-Diyosan. Ayaw niya na may kabahagi siya sa buhay mo. Gusto niya, siya lang. At kapag ipinubaya mo sa Kanya ang buong buo sa buhay mo, makikita mo, in 3 months' time, as what God have done to Obed-Edom and to his entire family and household, in just 3 months' time, the presence of God, when it was laid down into his house, the blessing of God nag-spread out. The blessing of God have been manifested into his life, into his family for 3 months. Kaya nga meron po tayong tinatawag noon na 90 days challenge. It is because when you do it 90 days, sa 3 months, you will see the goodness and the blessing of God. Today, Pastor, by faith, for 3 months, magiging tapat ako sa Lord. Sa aking sarili, sa aking ministeryo, sa kapwa ko tao. Pag sinabi mong tapat sa Diyos, lahat ng area, ibigay sa Diyos ang sa Diyos, ibigay sa tao ang sa tao, ibigay sa sarili mo ang para sa sarili mo, care for the people. In 3 months' time, God will bless you. I want you to come front and let us pray. For 3 months' time, this is faith is all about. Hindi tayo perfect. But when you try, there would be an effect. Hindi tayo lalapit para, Lord, subukan ko. It's not. Lord, this is my faith. At ang Diyos is a God of consideration. Alam mo kung bakit ka gustong pagpalain ni Lord? Para marami kang madala sa Panginoon. Kasi ang mga tao, babasahin ang buhay mo. Mag-share ka ng ganito, pero hindi ko man nakikita sa iyo. Pero kapag nakita nila, what you are saying, buhay sa iyo, ang tao, lalapit sa Diyos because they have seen the light is in you. And these people will glorify God because of the good works
that you have made. Matthew 5, verse 13 to the following. Sige, taas natin ang ating kamay. Panginoon, muli, kasama ako. Sabay-sabay kaming lalapit, Panginoon, sa iyo. Pagsuko at pag-alay muli ng aming buhay at ng buo naming pagkatao. Totoo, Panginoon, may kahinaan kami. Minsan, Panginoon, hindi lang may kahinaan, maraming kahinaan. Andali kami mismo, andali kami mauto, Panginoon, ng sinuman. To the point, Panginoon, ng aming katawan ay amin nang isinusuko rin sa kanila at nasasalaula ito. Sa araw na to, bigyan mo kami, Panginoon, ng pananampalatayang sumunod, Panginoon, sa iyo. Na itanggi namin, Panginoon, ang mga tukso at gusto ng laman. At sumunod po, Panginoon, kami. Hindi sa kahalayan, kundi sa kalayaan ng aming spiritual na buhay. Sa buong po, Panginoon, O Diyos, ng area, ng building na ito, lahat po, Panginoon, kami. Dalangin ko ay pagkalooban mo, O Diyos, ng kauhawan ng iyong salita, sapagkat faith cometh by hearing and hearing your words. Na habang lumalago ang aming pananampalataya, lumalago, Panginoon, kami, O Diyos, spiritually, at lubusan ka pa naming nakikilala. At lalo pa, Panginoon, madidevelop ang love relationship namin sa iyo at sundin ang salita mo dahil ito po, Panginoon, ay punong-puno ng pagmamahal. Sa oras sa araw na ito, simula sa araw na ito, hayaan niyo po, Panginoon, na samahan niyo po, Panginoon, kami lumakad ng may pananampalataya. Panginoon, ayaw namin, O Diyos, yung nangyari sa mga disciple na kasama kanila pero pinagdududahan ka pa. Ngayon, O Diyos, naging halimbawa sila sa amin. It is a clear picture that when we are with Jesus, everything is fine, everything runs smoothly. Lord, I pray, put those things into our hearts and even into our minds, that is starting today as we step, O God, with faith and by faith, believing everything unto you, na kami sasamahan mo sa lahat ng panahon, lahat ng pagkakataon. Bless mo po, Panginoon, O Diyos, ang iyong mga anak na narito. At hayaan mo po, Panginoon, dumaloy mula sa aming ulo hanggang sa talampakan ang espiritu ng pananampalataya, na hindi po, Panginoon, nakikipagsapalaran, kundi po, Panginoon, nananampalataya, sapagkat sa pananampalataya, wala pong alatsamba, kundi ito ay katotohanan. Salamat po, Panginoon, ng marami. Pagpalain mong bawat sa amin. This all we pray. In Jesus' name, amen.